Ipinapatawag naman ang lahat ng opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila. Pero puro patawag na lang ba at pag-uusap ang gagawin natin? Hindi ba pwedeng palayasin na lang ang mga yan dahil sobra na ang pambabastos nila? Naiinis kasi ang kamera kay Chinese Ambassador Wang Zhilian dahil kausapin mo ng maayos at riresolbahin naman daw ang gulo. Galit na din yung mga kababayan natin ano, dyan sa Chinese Embassy. Grabe yung ipapasarado na lang yung solusyon, di ba? Kasi parang wala din naman silang ginagawang action eh. Like, wala. Panig pa rin talaga sila sa bansa nila. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara-kara. So, yan. Kumusta sa mga idolos? Chinese Embassy, ipapasarado na. Pinagbantaan ng Commander-in-Chief, nagbabala na si Pangulong Marcos. So, ayun, ano kaya yung ibig sabihin nito? Yun yung title ng video ito, ano? So, ayun, kung totoo man ito, nako, mukhang maano ang China dito. Parang ito yung gagawing hakbang ata ng Pilipinas, ano, na para maano din natin yon sila sa ayungin kasi wala tayong laban doon eh. So, yun, parang ang tawag dito ay parang panggigipit ng Pilipinas sa China kasi anong akala nila? Sila lang yung marunong manggipit, di ba? So, ayun lang, yan yung bibigyan natin ng reaction na mula kay Melbs Castle. So, sa mga viewers natin dyan or sa mga subscribers or sa mga nabatpad sa ating channel, don't forget to subscribe Melbs Castle kung gusto nyo ng mga ganitong update about sa China, Philippines. Tapos, yun, ilalagay ko na lang yung link niya sa description below. Tapos, yun, Francis Daily, subscribe nyo rin yan kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood or may mapagkumparahan kayo ng opinion or may mapalabasan kayo ng mga sama ng loob. Diyan sa comment section, ilagay nyo lang yung mga comment nyo dyan. Pag-usapan natin yan. Tapos yun, panonoorin natin ito para malaman natin kung ano nga ba yung nilalaman ng video ito. Disclaimer lang, hindi natin alam kung ano yung mga sasabihin dito. Kaya yun, magre-react lang tayo, panonoorin lang natin ito mula kay Melbs Castle. Ulit-ulit, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. So yeah, let's watch this video. Walang paghahamon ng giyera sa ginawa ng Pilipinas. Depensa yan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa aligasyon ng China ng tila naghahamon tayo ng gulo. Tama. Pagigiit ni PBBM, atin ang baho di masinlok. Ang China ang walang karapatan dito. Kaya Yan din yung isa sa nagustuhan natin kay PBBM ano kasi papalag talaga men. Manang-mana sa tatay men. Wala tayong magagawa diyan. Tuloy. Sabi 'di ba na wala kaming balak na mag-provoke ng giyera. Ang gusto lang namin ay protektahan yung sa amin, 'di ba? Sobrang solid nun, tuloy. wala rin silang karapatang magreklamo. Paglilinaw pa ng Pangulo, hindi naghahanap ng karahasan ang Pilipinas. Tama. Pero kung itataboy nyo lang ang mga Pilipinong nangingisda lang para may mapakain sa pamilya, ibang usapan na yan pagbabanta ni PBB. Yun. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen, nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. Damn. Grabe ano? Sobrang sagana din kasi sa yaman niyang dagat na yan kaya yun pinagdadamot ng China. Hindi siya pinagdadamot, pinag-aagaw ba? Basta ewan ko, tuloy. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Diba? At hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Oo. Kaya, basta kasi hindi tayo naghahanap ng gulo. Yun. Basta gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas. Di ba? So yun, iyak yung mga pro-China nito. Hindi naman talaga natin habol yung gulo, min. Ang atin lang talaga respeto. Paulit-ulit na yan. Respeto talaga yung ano natin, na respetuhin tayo. Tapos yun, maangkin natin yung sa atin talaga. Kasi proven naman yan, na ipanalo na natin yan, na sa atin talaga yan. Diba? So, may karapatan talaga tayo dyan. Tuloy. Di lang pwede na China lang yung makikipag, tawag dyan. Di pwede na China lang yung makikipagmatigasan dyan. Tayo yung may mas karapatan dyan, so dapat tigasan din natin. Tuloy. Ang karapatan ng mga fisherman natin na mag-isda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daang-daang taon na. Tama. Kaya hindi ko maintindihan pag nagbago na ganito. Kaya basta kagaya na sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita. Teka lang, hapos lang natin. Deep din yung sabi ni PBB Mano na daang-daang taon na nangingisda ang mga Pilipino dyan. Bakit ngayon lang? Di ba? Tama naman. Yung mga ninuno pa natin yung mga nangingisda dyan. So, ibig sabihin sa atin talaga yan. Napag-interesan lang talaga ng China yan. Siguro nung makita nila na sagana sa yaman. Di ba? Tuloy. Ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Ipinapatawag naman ang lahat ng opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila. Pero puro patawag na lang ba at pag-uusap ang gagawin natin? Hindi ba pwedeng palayasin na lang ang mga yan dahil sobra na ang pambabastos nila?
Naiinis kasi ang kamera kay Chinese Ambassador Wang Zilian dahil kausapin mo ng maayos at re-resolbahin naman daw ang gulo, paulit. Galit na din yung mga kababayan natin ano, dyan sa Chinese Embassy. Grabe yung ipapasarado na lang yung solusyon, di ba? Kasi parang wala din naman silang ginagawang action eh. Like, wala. Panig pa rin talaga sila sa bansa nila. Ulit-ulit pa rin naman itong ginagawa. Tama. Kaya inire-recommenda na alisin na lang siguro ang Chinese Embassy sa Maynila. Yun, yung recommendation na yan, sana nga magkatotoo. Kayo, anong opinion nyo dyan sa pagre-recommenda na ipasarado yung China Embassy or Chinese Embassy? Comment down below kung ano yung agree ba kayo dyan or something like that. Or kung ano-ano pa yung mga opinion, comment nyo down sa baba. Comment nyo sa baba yung opinion nyo dyan sa pagpapasarado ng Chinese Embassy. Payag ba kayo or hindi? Tuloy. Dahil hindi rin naman gumagawa ng solusyon ang mga tauhan nito. Tama. We know that nobody wants to go to an armed confrontation with China for the simple reason that we do not have the military might to match that of China. Tama. But we do not also want the bullying of China to continue as it assaults our sovereignty as a nation, destroys our natural resources, and impinges on our pride and dignity as a people. Yun, natumbok mo ma'am. Di ba? Di tayo papayag dyan at palagi na lang tayong binubuli guys kasi mas lalong lalaki yung ulo ng Chinese eh. Ewan ko na lang, aray yung mga pro-China nito. Tuloy. Nakikita natin na ang ating Pangulo naman Agree. ay firm ang kanyang resolve Tama. na talagang tapusin na ang issue ito sapagkat Matagal na eh. alam mo ginagawa po ng China talagang nakakagambala na. Practically, they have been consistent. Grabe. And sometimes there's a note issue to respond to specific protests. On others, there is an omnibus response. And sometimes, there is nothing in writing, Mr. Speaker. Yun. Diba? Hanggang doon na lang. Diba guys, kita nyo yun? Sobrang dami nag-a-agree guys. Like hindi lang yung mga ordinaryong Pilipino yung nakakalata na grabe lang yung pambubuli ng China sa atin. Di pa ba tayo iimik? Kailan tayo iimik? Kung meron ng masawi dyan sa dagat na yan dahil sa gulong yan. Kita nyo nga yung mga nangyayari na ngayon, di ba? Hinaharang na ng Chinese Coast Guard yung Philippine Coast Guard. Tapos yun, pinapalabas pa nila tayo na tayo pa yung mali or nangaagaw dyan sa teritoryong yan. Kaya yun, sobrang ano din talaga itong si PBBM kasi ika nga nung lalaki na firm daw yung ano niya na tapusin na itong issue ito. Tapos yun nga, 100 years ago na or daan-daang taon na yung lumipas dyan na tayo talaga yung mga nangingisda dyan sa lugar na yan. Pero bakit ngayon lang naaagawin, di ba? Bakit dahil sa gana na ba? Tapos yun, yung sa Chinese Embassy, natawa ako dun eh. Kung ano, kasi inirekomenda nila kasi nga daw walang ginagawang action ba, puro na lang daw patawag, something like that. So kayo, comment nyo nga sa baba kung ano yung opinion nyo dyan. Agree din ba kayo na alisin natin yung Chinese Embassy dyan sa Maynila? Comment down below. Matatawag ba yan na panggigiit? Something like that? Or response lang natin yan sa pinagagawa ng China? Kasi nga guys, tama nga naman, yung ginagawa kasi ng China is, parang ano sila, sobrang tapang nila. Like, yung iniisip lang nila, yun lang makukuha nilang yaman doon sa Scarborough dyan sa may West Philippine Sea, di ba? Yun lang yung iniisip nila. Di nila iniisip na, what if tanggalan sila ng mga importation dito, like hindi na natin papasukin yung mga produkto nila or di kaya alisin natin yung Chinese Embassy. Ewan ko lang kung totohanin natin yung dalawang yan, kung may magbabago rin bang action dyan sa China. Kasi siguro ito na rin yung time, di ba, na yung panggigipit, resbackan din natin ng panggigipit. Kasi hindi naman, kasi yung Chinese guys, hindi na sila nadadaan sa magandang usapan eh. Di ba? Kaya need din siguro natin sila nalabanan the way that they do to us. English yun na. Di ba? Do you think? Comment down below nga kung panggigipit din ba yung ipanlalaban natin sa panggigipit nila sa atin. Valid ba yun? Do you think? Total, sa atin din naman yung West Philippine Sea na yan eh. Do you think? What do you think? Comment down below your opinion. So yan, hanggang dito na lang. I'm sorry, I'm not an expert. It is just my opinion. So bahala kayo dyan kung anong sasabihin nyo sa opinion ko. I'm onto my opinion. Tapos kayo, kung ano yung opinion nyo, comment down below kung pareha ba tayo ng opinion. So yeah, hanggang dito na lang. Francis Daily is out. Malbasa, subscribe nyo yan. Tapos yun, Francis Daily is out. Baboy. May araw din kayo sa amin Chinese. China pa. Yung presidente pala nila.